So ayan mga pre 'no, magandang gabi po sa inyo lahat at, pag-usapan po natin ngayon itong, nalalapit po na impeachment trial ni Sara Duterte. Oh, alam niyo po ba kailan po ito magsisimula? Nakaka-excite po ito mga pre. Oo, sisimula na po siya ngayong July Sara's impeachment trials to start on July 6. So, excited na po ang lahat. Bukod sa marami pong excited na mga naniniwalang, magnanakaw itong si Sara Duterte, marami din pong kinakabahan at maraming umiiyak. Wala pa nga, umiiyak na po sila, 'di ba? Ako po, para sa akin ano, dapat po talaga na itong si Sara Duterte ma-impeach na po talaga kasi wala na pong ginagawang katinuan. O hindi, wala na pong ginagawang tama itong, ating, Vice President, 'no? Oo, wala na po. Hindi na po nagtatrabaho, puro na lang po kayabangan yung ginagawa, 'di ba? Hanggang ngayon po, anong ginagawa ni Sara Duterte hanggang ngayon? Nasa abroad, 'di ba? So, wala na po siyang ambag sa Pinas, wala nga akong alam na proyekto niyan, eh. Sa mga nagsasabing maraming nagawang, project 'yan si Sara Duterte, kayo lang po yung nagsabi niyan. Kasi ako po, wala po talaga akong alam kung anong ginawa niyan, wala. Yung Davao nga, 'di ba? Oo, lumulutang yung mga Dabawenyo sa baha. Dahil ang mga Duterte po, pahirap sa bansang Pilipinas, 'di ba? Ayan po, kahit ako po, excited na po ako na ma-impeach 'yan si Sara Duterte, 'di ba? 'Pag na-impeach po talaga 'yan, yung kaso niyan, good luck. Marami, tad ng kaso 'yan, 'di ba? Himas-rihas 'yan. Malamang sa malamang ang gagawin po niyan 'pag na-impeach po 'yan, sa ibang bansa po 'yan magtatago, 'di ba? Oh, dun yan sa ibang bansa magtatago, malay ba natin, kaya nandun siya ngayon sa ibang bansa kasi tinatrabaho niya yung plan B na niya, yung kanyang plan B, 'di ba? Oh, in case lang na ma-impeach siya, tadtarin ng kaso, tadtad na nga ng kaso, eh. In case lang na ma-impeach si Sara Duterte, at least naasikaso na niya yung kanyang pagtataguan sa ibang bansa, 'di ba? Yun po yung nakikita ko diyan mga pre, oo. Kaya ito, abangan po natin ito, impeachment ni Sara Duterte, sisimula na po sa July. Excited na po ang lahat, 'no? At sana itong mga senador na 'to, na mga, senators na 'to, 'no, huwag nilang kakampihan yung kasinungalingan. Ang paglingkuran nila dapat taong bayan at katotohanan, hindi po ang isang pamilya lang, hindi po ang mga Duterte, kasi 'pag ginawa niyo 'yan, naku, yari kayo sa taong bayan. Nakikita ng taong bayan yung kapalpakan niyang Sara Duterte na 'yan. Ah, ayan po, ang impeachment po ni Sara Duterte ay magsisimula na po sa July 6 at eto pa po, 'no? Lawmakers new survey shows 88% of the Filipinos want VP in Senate trial. Ayan, So, 88% ito po yung, survey po mga pre, ano? 88% percent po ng mga Pilipino, gustong-gusto pong makita si Sara Duterte na humarap po sa Senate trial, 'no? Magpakita ka, Sara Duterte, sa July. Ah, kung talagang, nasa katotohanan ka, bakit ka matatakot na magpakita, 'di ba? Oh, harapin mo yung mga problema na 'yan na ikaw din naman yung gumawa at nag-create niyan. Ikaw nag-create niyan tapos ngayon tatakasan mo, 'di ba? Tingnan po natin kung mailabas pa ni Sara Duterte yung kanyang kayabangan 'pag ito'y natanggal na bilang Vice President, 'di ba? Nayayabangan ako dito pero okay lang sana magyabang ka, eh. Kung meron kang ambag, may nagawa ka, pero wala po, 'di ba? Puro lang katarantaduhan yung alam nitong, Inday na 'to. Oo, yung kanilang, Inday Sara, 'di ba? Nakakahiya po ito mga pre. Oo, first time in the Philippines nagkaroon tayo ng Vice President na walang silbi, 'di ba? First time po in the history na nagkaroon tayo ng Vice President na puro lakwat sa yung ginagawa sa ibang bansa, 'di ba? Hindi na po nagtatrabaho, katamaran na po yung kanyang ginagawa.
Grabe, nakakahiya po itong Sara Duterte na 'to, 'di ba? Pero ang mga Pilipino galit na. Tingnan mo 'to, 88% gusto nila na humarap ka diyan sa Senate. Yung iba pa diyan undecided pa, yung iba pa diyan hindi alam na meron palang gano'n. Partida pa 'yan, Oh, kaya ako po'y, pabor na pabor na humarap po itong si Sara Duterte, na magkaalaman po, 'di ba? Oh, and siyempre, eto na ngayon, puntahan po natin yung Davao City mga pre. Oh, eto po, District of Paulo Duterte got 51 billion infrastructure projects during father's term. Oh, 51 billion po is malaki pong pera 'yan, 'di ba? Malaki pong pera yung 51 billion na 'yan. Baka itong kwarto na 'to na kung saan ako gagawa ng video baka mapuno pa 'to ng pera na 51 billion eh. Baka punong-puno pa, 'di ba? Malaki pong pera 'yan, pero ang tanong ko ng taong bayan, ang tanong ko, tanong ninyo, tanong natin lahat, nasaan na ang pera na 51 billion na pesos? Kasi ang Davao City hanggang ngayon wala po rin pong, pag-asenso. May baha, kaunting ulan lang, baha na. Ito pa yung matindi, kahit wala na po pagkatapos po ng ulan, hindi po agad humuhupa yung tubig, hindi po agad bumababa. Matagal pong bumaba yung tubig. So ibig sabihin yung mga, kanal diyan hindi siguro inayos, 'di ba? Kaya yung tubig, nagpopondo. Tapos yung mga flood control diyan, yung iilan, ghost, 'di ba? Yung iilan, di maayos yung pagkagawa, 'di ba? Wala sa ayos. Tapos ang ginagawa ng mga Duterte, ni Pulong, mag-absent ng mag-absent, 'di ba? Umatake sa gobyerno. Bago ka siguro manira sa gobyerno, Pulong. Bago ka umatake sa gobyerno, tingnan mo muna yung bakuran mo, 'di ba? Tingnan mo muna din yung sarili mo kung karapat-dapat ka pa ba diyan sa posisyon mo na 'yan, 'di ba? Mahiya-hiya ka, Pulong. Please lang mahiya ka. Huwag naman masyadong makapal yung mukha mo. Tingnan mo yung Davao, binabaha. Kaya, eto pa yung ginagawa ng Pulong na 'yan. 'Pag may baha ang Davao, baha yung Davao, tapos biglang humupa yung tubig, biglang darating si Pulong, mamimigay ng ayuda, ng bigas kuno, or kung mga yero-yero na 'yan. Hindi kasi yan yung solusyon. Na parang para bang ginagago kayo ng taong ito na parang, hindi, pagkatapos ng baha bigyan mo lang yan mga yero, pagkain, okay na yung mga yan. Solusyon ba yun? Hindi po. Ang solusyon ay ayusin ang Davao City, 'di ba? Kasi yung baha diyan ay palala ng palala, ang pangit naman. Matapos silang bahain, bibigyan mo lang ng pandog food. Matapos silang bahain, bibigyan mo lang ng mga yero-yero na yan o kung ano-ano pa. Solusyon ba yan? Panghabang buhay na solusyon ba yan? Hindi. Kasi every time na may baha dyan sa Davao City, maraming mga kasamahan natin dyan mga Davaoenyo, yung nanganganib yung buhay. Mabata, matanda man, walang pinipili yung baha. Pag nadali ka niyan, patay ka. Diba? So dapat iniisip po yan ni Pulong. Which is hindi niya ginagawa mga pre. Ginagago na lang kayo ng taong yan. May baha, paghupa ng baha, pupuntahan ko kayo, bigyan kayo ayuda, bigyan kayo mga yero-yero kuno. Yun na yun. Hindi po yun yung solusyon. Akala ko nga ayaw nyo ng akala ko ayaw yung ayuda. Bakit namimigay ka? Nagtatanong lang naman po ako kasi balita ko ayaw nyo ng pag namimigay ng ayuda yung administrasyon, galit na galit kayo. Okay, binabalik ko lang sa inyo. Mga Davaoenyo, magising na po kayo. Magpalit na kayo ng mukha dyan. Yung mukha ng leader ninyo, palitan nyo na yan. Lalo na yan si Basti, wala ding ginagawa yan. Isa pa, tamad yan. Ito pa mga pre, dugtong po natin ito ito yung tropa nila, tropa ng mga Duterte to. NBI files trafficking complaint versus Mike Defensor's wife, child, at iba pa.
Kasi kung naalala nyo, si Matibag, binisita ni Matibag, na-raid ni Matibag, yung bahay aliwan ni Mike Defensor, ng kanyang asawa, at ng kanyang anak. Kasi nakapangalan sa kanila eh. 'Di ba? Ganyan ba talaga ang mga DDS? Ganyan ba talaga ang isang Mike Defensor? Na may mga bahay kantutan pala? Nakakahiya! Mike Defensor, tapos yan yung negosyo. Bah, gulat ako dun ah. Oh, nakakagulat po ito. Hindi po ito nakakatawa, no? Pero kasi, dati ka sa gobyerno eh. Tapos yun yung negosyo mo. Nakapangalan pa sa pamilya mo, anak mo, asawa mo. Tapos ang galing-galing yung manghila pababa sa administrasyon ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo pala itong may katiwalian, kayo pala itong may kapalpakan. Diba? Hindi na kayo nahiya dahil mga walang hiya kayo. Oh, yun ang katotohanan dyan, Mike Defensor. Oh, eh kayo, ang mga naniniwala po dito kay Mike Defensor, isa pang tanga yan. O kung sino-sino man yung mga naniniwala dyan, good luck sa utak ninyo. Diba? Oh, eh baka, galingan nyo magtanggol kay Mike. Oh, eh baka mabigyan kayo ng isa man lang chicks. Oh, eh marami pala siya niyan. Hindi ko alam. Ngayon ko lang din nalaman nung pumutok yung issue na to. Di ba? Nakakahiya po. Lahat po ng mga DD shits. Okay? Kongresistan DD shits. Senador na DD shits. Vlogger na DD shits. Supporter na DD shits. Naku. Ang babantot ng pagmumuka. Lahat po may mga sikretong malala na hindi po katanggap-tanggap sa batas ng Pilipinas. Okay? Lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Oh. Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong reaksyon dito sa video ito? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon dyan. And share this video mga pre. Ayan. So, yun. Hanggang dito lang po muna yung ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe mga pre. Ayan ha. May TikTok at Facebook po tayo dyan. Magandang gabi po sa iyo lahat.